Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Philippine Coast Guard na pigilan ang artificial island ng China sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Napigilan na ang hinihinalang reclamation sa Escoda Shoal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na ito ay dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar mula noong ika-15 ng Abril. Yes sir, no, mula po nung na-monitor po natin na may ganito pong activities na nangyayari dyan sa shoal na yan, foremost sir, ang Coast Guard po ang nandiyan. Constantly na po silang nagpapatrolya dyan ngayon. So their presence is there constant, tuloy-tuloy na po sila for 26 days nga po. Napansin na po natin na wala na nga pong activities to continue on with their, yung kanilang mga activities to reclaim that area. So, mayroon na lang daw mga observed na may mga divers po silang dinideclare according to kay Commodore Tariela po, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. But yung mismong malakihang operations to reclaim these islands, wala na pong ganon. So, na-deter naman po natin in a way. Nauna nang sinabi ni Tariela na de-employ nila ang isa sa pinakamalaking barko nito, ang BRP Teresa Magbanua sa lugar, na 75 nautical miles lamang mula sa baybayin ng mainland Palawan, na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Padilla na ang deployment ng sasakyang ito ay nagpigil sa aktibidad na ito, nagawang pigilan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang planong magtayo ng artificial island ang China sa Escoda Shoal. Ito ay dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar kung saan nagpadala ng matinding mensahe na hindi helpless ang Pilipinas laban sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, ayon kay PCG spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na epektibong pinatigil ng PCG ang Chinese Coast Guard sa kanilang mga ilegal na aktibidad sa Escoda Shoal. Dagdag pa ni Tariela na tumigil ang China sa kanilang mga aktibidad dahil sa presensya ng PCG, subalit nagdi-deploy ang mga ito ng kanilang mga divers kung saan nagsasagawa ng mga measurement. Kasalukuyang naka-deploy sa West Philippine Sea ang BRP Teresa Magbanua, kung saan 26 na araw na ito ngayon sa bahagi ng Escoda Shoal. Inihayag ni Tariela na malaking tulong din sa pagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea ang pagdating ng 77-meter vessel mula Japan. Nauna nang hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japanese government para sa pagbili pa ng karagdagang 5 pang nasabing barko. Pinatitiyak ni National Security Council Secretary Eduardo Año sa Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na walang anumang reclamation activities ang magaganap sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Nababahala kasi ang National Security Council o NSC sa posibleng pagtatangka na namang reclamation activity ng China sa Escoda o Sabina Shoal. Inihayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na paiigtingin pa ng puwersa ng gobyerno ang pagbabantay at surveillance sa lugar. Kasama na rin sa iba pang teritoryo ng bansa tulad ng Sandy Cay 1, 2 at 3. Well, we are alarmed by this, partner. The National Security Council is alarmed by this. Kaya nung na-receive naman ng report from the Philippine Coast Guard, kaagad nag-utos si Secretary Eduardo Año na ilabas ito sa publiko in consonance with our transparency policy. Kaya hindi natin tinatago kung ano yung mga nangyayari sa Sabina Shoal. And this comes very close to Pag-asa Case 1, 2, and 3, partner. No? Again, crash coral na naman. Obvious na it's from another place, nilagay doon, and now we are seeing it in Sabina Shoal. So, Yes. We are alarmed by all of this development, at kaya the National Task Force West Philippine Sea, led by Secretary Año, has already directed mas maigting na pagbabantay sa lahat ng mga features natin at lahat ng mga features within the West Philippine Sea, within our 200 nautical miles exclusive economic zone. Kasi wala pong magbabantay dyan kundi tayo. It is our responsibility under international law, na bantayan at siguruhin na yung environment dyan at hindi nasisira at hindi nagkakaroon ng mga reclamation activities. Ayon kay Malaya, sa ilalim ng arbitral ruling, mandato ng bansa na tiyaking mapipigilan ang anumang pagtatangkang lumikha ng panibagong isla ang ibang mga bansa tulad ng China sa mga lugar na sakop ng teritoryo ng Pilipinas, kaya magdi-deploy aniya ng mas marami pang assets ang pamahalaan sa mga lugar na ito para magpatrolya o magsagawa ng maritime patrols o operations.
Giit ni Malaya walang ibang magbabantay sa mga lugar na ito kundi tayo rin. Ang mga durog na corals ay itinapon sa Escoda Shoal, tanda ng isang plano na maaaring maging panimula sa pagbuo ng isang bagong artipisyal na isla doon, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na nalaman ito sa deployment ng BRP Teresa Magbanua sa lugar. Sinabi ni Tariela na ang deployment ay ginawa matapos makita ni Jonathan Anticamara ng University of the Philippines Institute of Biology, ang mga coral rubble o mga patay na coral fragment na nakatambak sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 na nalantad ngayon sa panahon ng high tide. Sa kanyang presentasyon noong ika-4 ng Mayo, sinabi ni Anticamara na ang mga development sa Pag-asa Case ay posibleng produkto ng mga aktibidad sa pagbuo ng isla. Kinumpirma ni House Appropriations Panel Chair at Ako Bicol Party List Representative Zoldy Co, na nangangailangan pa ng dagdag na 1 billion pesos na pondo para sa pagkumpleto sa runway ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Target rin ng mga mambabatas na gawing tourist destination ang nasabing isla. Year mga almost 800 million o 1 billion. Kulang pa raw ng another 1 billion para matapos yung buong 1.5 kilometers. Kasi 1 kilometer lang siya, hindi makalanding yung mga C-130. So hopefully, we want to. At saka, since kung military, gamitin na rin natin yung commercial para maging tourism. So kung magawa natin tourism, siguro at least mabawi man lang yung investment ng government. Alam Maldives kasi yung mga island doon. Magaganda po. Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Maritime Patrol Exercises sa pagitan ng Philippine Navy at French Navy na gagawin sa bahagi ng West Philippine Sea. Reaksyon nito ng punong ehekutibo matapos ihayag ng French Navy na nais nila magkaroon ng joint exercises sa pagitan ng dalawang navies. Siyempre, at dyan naman talaga ang ating yun ang area na binabantayan natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa. Kahit na hindi, yung iba nga ay nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong sa atin. At kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila. Hanggang hindi lamang sa salita, kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan. Dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan, lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable, may stability ang West Philippines. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.